Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Ngayon po ay muli samahan niyo po kami sa isang oras na programa kung saan hinihimay natin ang mga plataporma ng iba't ibang kumakandidato ngayong 2025 elections. Ako po ang inyong lingkod, Met Sanding Minion. At syempre po mga kabahagi, ako po naman ang inyong kabahagi sa Himpapawid, Ben Paipon, para dito sa ating Pamumuno 2025. So, ngayon, Tata Ben, ay pakilala na natin. As I've said earlier, animal lover po itong guest po natin. Oo. But before anything else, graduate po ito ng Ateneo de Manila University. Wow. Engineering po ito. Management Engineering, naiba ho. Opo. And by profession, he is a real estate broker. Yeah. Nagtitinda po kayo ng lupa. Oo, ayan. ayan. Okay. And ito na po mga kabahagi, founder of the League of Animal Welfare Organizations of the Philippines, LOORG, PH. Yan. Yeah. At the same time, co-founded the Baguio Animal Welfare, also serving as its administrator. Yeah. Pero ito, mahalaga o mababan at gusto kong malaman po dito. Yeah, ang punot-dulo nito tumakbo bilang senador ang ating special guest for today. But twice also, 2 beses din po siyang Correct. kinatkong ng COMELEC. Ibig sabihin talagang hindi pinatakbo, hindi man lang pinagbigyan. 2019 tsaka 2022, Pero, no? tandaan mo ito, Mel, nanalo po siya sa Korte Suprema ng 2 beses. So, ipakilala na po natin ang ating animal welfare lover. Yes. Ang ating special guest for today, walang iba kundi si Norman Marquez. Magandang umaga po, sir. Welcome dito sa ating programang Pamumuno 2025. Magandang umaga po, Ma'am Met and Ben. At sa mga nakikinig at nanonood dito sa ating Radyo Pilipino, na marami talaga palang istasyon, nagugulat ako. At sana po makarating dito sa mga marginalized sector ang ating mga panawagan at pagpapakilala. Salamat po at excited ako na sabihin ang aking plataforma at aking background. Okay. Siguro maganda dito, Met. Umpisa na natin on the lighter side of everything po. Yes. Ito, nakalipas na po. Pero napakahalaga ito. Hindi dapat palampasin ito sapagkat twice na tumakbo bilang senador, 2 beses din pong kinatkom ng COMELEC. But eventually, he took the matter with the Supreme Court. Nanalo po. Paano nangyari ito, Mr. Marquez? Ano bang dahilan? Bakit muna kayo ay diniklara ng nuisance candidate? nuisance? Sabi raw po ay wala raw akong pera. Mahirap lang daw po ako. So hinahanapan ako ng proof of financial capability. Nagmatigas ako dahil sabi ko naman po ay hindi po ang financial wealth is not a hindrance in running for any position. Yes. Lalo na kung kayo ay independent at hindi kayo partido. Of course, iba yun. Ngayon, namblema ako noon at walang tumutulong na abogado dahil matatalo raw ako. Dahil COMELEC daw yan, imposible yan. So, at merong isang law firm naman na sinisingil akong 325,000. So, sabi ko, wala tayo niyan. So, ang ginawa ko, nag-download ako sa Google ng petition for review on certiorari ni Senator Grace Poe na sa kanyang citizenship. So, kasi kailangan na ng form. At nasa akin naman ang substance. So, ayun, sinabit ko sa Supreme Court at nanalo po ako. Ako lang po yung first time. So, it's a landmark decision. At September lumabas ang decision. Pero dahil nga ang submission ko ay medyo late do sa printing, ay hindi ako nakakuha ng TRO. Ngayon, That was the first time? Yes, that was the first time. So, talagang medyo landmark na yung decision. At gagamitin na. Ginamit na rin ng mga sumunod. So, it was a first na nagkaroon ng decision on a nuisance case, At nagkataon hindi pa abogado yung nagreklamo. Ngayon, noong 2022, ganun din. Actually, noong 2019, 15-0 ang decision. 15 of the justices voted in favor. Unanimous. Unanimous plus meron pang separate opinion si Justice Leonen, ng UP, So ano pa siya diyan just to talagang emphasize, and then in 2022, ganun din nangyari, Binago lang nila, wala raw akong machinery pero
yun na nga sabi ko, yun na rin po yun. Yung financial wealth na rin po yung machinery. At talagang semantics na lang, no? So in fairness, dating administration ng COMELEC po itong mga personalities na nagbigay ng problema. Sa tingin ko lang, no? So ng 2022, so nanalo na naman po ako sa Supreme Court. Bayron nagkaroon ako ng TRO muna, no? Lumabas yung aking decision na January 3, no? Yung aking resolution, yung from the NBank. January 2 may template na pala. So talagang at 64 eksakto, wala nang butas, wala nang paglalagyan, no? So talagang planado, no? So nagkaroon naman ako at nung dumating yung kanilang resolution, lockdown pa ang Supreme Court. So dahil sa pandemic, so naisubmit ko January 10, no? So at nakakuha akong TRO ng January 19, no? At ang printing ay 25 pa. January 25. So, sabihin, nag-blackout sila. At, dapat na ihabol. Nagulantang na lang kami na biglang wala pa rin ako sa balota. At talagang lumalabas na pag pinasok daw ako, ganyan. Dahil meron pang urgent petition pa ako sinunod. Siyempre, nangyayari, tumatagal ang panahon, print sila ng print. At to the point na sasabihin nila na pag pinasok daw ako, ay hindi makakaboto yung 64 million. Who was the commissioner din? I'd like to know. Sino ba ang chairman ng COMELEC that time? Sino ba yung commissioner nun? Ha? Si Abbas. Sino po? Abbas pa yung pangalan nung chairman. Abbas. Okay. I forgot the first name. Pero yung isang commissioner sa tingin ko ang pero hindi yung chairman. Hindi po sa tingin ko. Kundi, of course, is a consolidated opinion. Of course, consolidated. Pero, collective, collegial body yan. Pero ang point natin dito, meron talagang dominant. Noong time merong talagang... May dominant. Nalalaman niya naman, di ba? At nakita ko sila rin yung ganun. Kaya naman... natutuwa ako tapos na yung era na yon, no? Yung episode na yun ng aking buhay dahil napakalungkot. At marami natuwa dahil yung ilang dekada siguro na pagmamalupit o pag-aabuso ng COMELEC sa mga nuisance candidates, yung mga even today. Meron dalawa na naman disqualify the same issue. Ang problema kasi po rito, hindi nila masyadong nagamit yung formula ko. Kasi yung gumamit ng formula ko at lumapit sa akin, nakapasok naman. Pero ang point dito, siguro naisip ko sa next election i-class suit ko yan O lahat kayo na lahat ng mga na-declare na lumapit sa akin, gawa tayo ng class reply, response. Hindi siguro ito maganda. Dito rete yung COMELEC niyan, di ba? Ito lang, kala ko 1,000 ngayon papasok. Pero nagulat ako, ganun pa rin. Siguro, marami pa rin yung ignorant of the situations at the time. At sa tingin ko, hindi nagamit masyado yung formula ng aking ginawa. Kasi ang nakita lang yung decision Hindi lang nakita yung sinasabi ko dun sa Hindi ba ninyo nakikita ito, Mr. Marquez? Nakasakaling kayo po ay manalo at magiging senador na sa susunod. Ano po? Hindi ba ninyo naiisip na gumawa ng batas tungkol dito para mapagbawalan po ang COMELEC na gamitin po yung kanilang abuse of discretion to declare a candidate nuisance kahit hindi naman po. Ano ba? Tsaka maging malinaw. Wala naman po sinasabi ang saligang batas laban dito. Maging malinaw ba yung mga batas tungkol sa nuisance? Ang pwede natin gawin dyan, talagang questionin lang yung decisions nila hanggang sa umabot sa Supreme Court. Actually, hindi lang po sa COMELEC, no? Marami akong nakita situation, even sa Animal Welfare Act, no? Na even sa mga no? Like sa case ng Dynasty, no? Merong mga situation na nakikita ko na pwedeng questionin natin from the bottom paakyat. Or kung nandun siya sa Congress, gano'n. Hanggang sa umabot sa Supreme Court because ang Supreme Court po, sila yung nagdidikta ng tamang essence, spirit and essence of the law. Of the law. Of the Constitution. Kaya nga po tayo may Supreme Court at nakita niyo naman po yung terror bill, no? Kahit napirma na ng Presidente, ng Senate at ng House of Representatives, napatanggal pa rin nila yung provisions na walang due process. No? Ganun din ako. Ganun din nangyari sa akin. Walang due process na sabihin ka na isa kang nuisance dahil wala kang pera. So sabihin, kawalan ng due process yun. Wala hindi po yun ang dahilan. Tapos na. Parang pagka ganun, wala na, tapos na. Masyadong whimsical at sa arbitrary yan. No? So yun ang pinaglalaban ko noon at nalulungkot ako mag-isa lang ako at walang tumutulong. Ngayon, pero
at least nung nanalo po tayo ay maraming natuwa. At Correct. akala ko marami, 1,000 yung magpa-file, no? Na mga kandidato, kasi gusto ko po yan kasi para hatakin pababa yung average na yung number 12 na vote, no? Baka sabihin ko baka 7, 8 million na lang, no? Kami naman packet ng packet kasi may guaranteed votes kami, no? Ngayon natutuwa lang ako at nag-aaway-away yung mga partido. At least medyo nakikinabang kami. Parang benefits nyo yun, Opo, nakikinabang po kami dahil meron ang luxury ko pa nga ay meron pa akong 2 months para gapangin yung mga marginalized sector, at hindi lang po animal welfare advocate ako ngayon, kundi animal welfare, human welfare advocate in the Senate. So, ang ibig sabihin niyan, yung 94% ng mga households na may pets, sinamahan ko pa ng marginalized sector kasi sila-sila rin yun. Yes. In a household of 4.13 members na average, ay bawat member ay multiple marginalized sector member siya, no? Correct. So at 94% doon ay yung mga animal welfare, yung mga pets, no? So biggest sector in the society is the pet owners, no? And they are bigger than the poor, bigger than any religious denomination or gender. So kaya pinakamalaki sila. At ang bawat marginalized sector naman, 90% or more of them are pet owners. Kaya po ang dali-daling dalhin. At hindi ako kinakailangan mag-concentrate sa mga mainstream animal welfare advocates and groups. Pagpunta ko sa mga marginalized, sa mga guardians, pagpunta sa fisher folks, nakaka-relate sila because of the animals. No? And I'm talking only of the pet owners. Ha? So what more yung mga livestock, yung mga farm animals, what more yung mga environment. So nasa loob ka ng bahay, kasama mo matulog at kumain at nakakasalamuhan mo, free roaming ang iyong mga alaga. Paglabas mo naman, kasama mo naman yung livestock, yung livelihood. Yan, oo. Pag labas mo pa, andyan pa yung animals in entertainment, in tourism, in services, yung mga canine services. So marami. At paglabas mo pa, andyan pa yung sa environment, yung mga wildlife. Kaya laki talaga. Curious po ako. Ano po ang inspirasyon ninyo? At napasok ninyo itong pagmamahal sa ating mga hayop. Actually, din ako curious ako di ba? From being an animal lover, papasok ka sa politika, di ba? Parang kakaiba ito. Baka ako yung mga nandyan sa Senado, kinakailangan mahalin na rin natin. Naku! Okay, sige. Oo, mamaya. Baka kaya niyang i-tame yung mga wild doon. Sige, mga kabahagi, naku, magbabalik po ang aming talakayan dito kasama ang ating guest for today, tumatakbong senador, si Mr. Norman Marquez, Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. So, Tata Ben, ito, yung nabitin mong katanungan para sa ating kabahagi ritong Mr. Norman Marquez, no? Baka talagang napapanahon na mahalin natin. Ang Senado. Bakit niya? Mr. Marquez, naalala pa ninyo yung last question po natin. Una, yung tanong tungkol sa paano ko pinasok yung politika from the advocacy, no? Kasi po nung pumasok nga ako nung 2016 at pinasok ako ng mga ilang advocates at mga breeders do sa Baguio, doon ko nakita yung laki ng problema na nakikita ko lang sa kalsada, sa ganyan. Hindi naman ako, may mga alaga kami, hindi naman kami nananakit, pero hindi ko kalain na merong hindi advocacy ang tingin ko, no. So nung pumasok ko sa Baguio Animal Welfare, nakita ko yung mga problema sa mga sa mga kabahayan at ako yung nagpupunta. Ginamit ko yung aking legal sense, no. At saka yung andun naman yung mga Google, no, yung pwede mo i-research yung laws. So yun, inikot ko yung mga may problema, no, yung mga nirereklamo ng kapitbahay, ganun. So nakita ko yung problema ng industriya, no. At after noon ay nagkaroon ng ripple effect, no, na pati sa Davao pinapupunta na ako doon. So sasabihin nila, Sir Norman, punta kami, may problema rito, we will pay for your travel expenses, yung accommodations. So siyempre hindi naman ako mayaman, no. So kaya yun, yung advocacy ang nagbibigay ng mobility sa akin, no. At nakita ko buong Pilipinas yung mga problema sa mga pounds, sa mga even sa injustices, ano, hindi lang sa tao, sa hayop, kundi sa tao kasi hindi sila
nabibigyan ng tamang suporta sa hustisya, no? Sa barangay, hindi rin nila maintindihan masyado yung animal welfare. Sa korte, walang umaakit na kaso kasi nga naluluto sa baba. At hindi nila maisip na mapaparusahan ng tao dahil lang sa hayop. Lalo na kung nakagala. Pero ang point dito ay hindi naman po ganun, na hindi porke nakagala, isagasaan natin at tagayin at pagbabarilin ng mga aso. No? So ang may problema talaga yung irresponsible pet owners. So pero ang dahilan kaya may mga responsible pet owners ay dahil na rin sa kawalan ng political will ng gobyerno. No? Kaya ang pupupukin po natin talaga ang gobyerno. Para tulungan ng mga responsible pet owners na maging responsable at para hindi tayo katulad naman sa drug addiction problem natin, sa dumami ang mga drug addicts dahil sa kawalan ng political will ng gobyerno. So anong resulta? Na EJK ang solusyon. So ang nangyayari ngayon na EJK ngayon itong ating mga mga strays at mga animals na biktima lang naman ng irresponsableng mga pet owners. Mr. Marquez, sa ngayon, dito po sa Pilipinas, ang pagmamahal sa mga hayop focus sa mga foreign animals. Sorry for saying this. I know that your mind is in the Philippines. Yung mga may breed. Pero meron pong mga ibang mga organisasyon ng paghahayupan. No? Ang focus po nila ay nasa mga foreign pets. Yes. Cats, dogs, and so on and so forth. Pero yung mga aspino natin, yan ang gala ng gala. Kaya pinapana. Pinapabayaan. Tell us, ano po yung mga experiences po ninyo dito? Actually, ito po yung sinasabi niya, tinatawag natin ng mga breed, no? Yung mga breed dogs, no? Sa totoo lang, meron tayo ng mga breeders para dyan, no? Pero hindi natin sila hinuhusgahan. Kasi ang point natin dito, ang bottom line natin, or na primordial concern ng animal welfare ay yung with the least pain and suffering. To ensure yung mag-guarantee yung 5 basic freedoms of animals, no? Yes. So, alam na natin yan, shelter, accommodation, healthcare, yung kanilang kung freedom from stress, no? So and anxiety. So ganito 'yan. So hindi naman sinasabi sa walang batas na nagsasabing bawal i-breed, bawal ibenta, or bawal gamitin sa canine or bawal kainin, wala po sa atin 'yan. Hindi po ang Pilipinas hindi po animal rights na country. No, hindi pa po tayo ready sa animal rights. So ang ating bansa ay concerned lang sa animal welfare to ensure the least pain and suffering of the animals, whether for companion animals or livestock. Kinakain, no? So kinakain lang, kahit kakainin yan, hindi pa rin sila pagtatatagain or lalagyan ng Zorro markings, or kinakailangan pakainin din sila, no? At least more than a day. At saka sa travel nila, hindi rin dapat sila nai-stress, no? Ito mga livestock animals. So kaya, at even yung mga kalabaw na ginagamit, so of course, naabuso minsan yung mga kabayo, pero dapat niya magkaroon ng regulation na meron ng timing, yung haba ng services nila, at saka yung bigat. So, diyan po magkakaroon tayo ng malawakang pag-aaral. Kasi hindi po natin sasabihin na, yung mga kalabaw, wag na kayong gamitin sa pagsasaka, ay baka maging corned beef naman sila. Di ba? Pero yung mga aso, I do not know if meron na tayong batas na bawal kainin. Ang aso? Oo, bawal pulutanin. Sa Baguio si Sir galing Paano ba yun? Hindi po. Ano? Di ba napunta kayo dati? Po ako. Napunta kayo sa Baguio, Yes, di ba? Kinakain yun. Masarap daw yun Kasi pampainit ng katawan pag malamig ang lugar. Oo. Nationwide po yan. Wag ba akong titignan? Hindi lang po. Nationwide naman po yung problema na yan. Kasi po ang nangyayari sa hirap ng problema, yung mga karpintero ba? Halimbawa lang yung mga karpintero. Of course, meron din yung mga pulis, meron din iba. Pero halimbawa ang karpintero, siyempre ito yung Sabado sa sweldo yan. Ang aso, mas accessible na makirong ka. At mas mura ang karnila, yung live nila. Kumpara sa chicken. At mukhang exotic pa raw, no? Sabi nila yan. So, ang nangyayari ganun ng So, every weekend yan nangyayari. Tapos meron din sa totoo lang kahit naman sa Nueva Ecija, meron diyan yung mga karinderya na mas garapal. Sa Jensen meron po mga ganyan, no. Masyado lang na hype up itong Cordillera o yung Baguio, no. Dahil sa lamig daw, no, para pampainit. Pero
sa totoo lang, ang malaking kumain ng aso rin ay yung mga Koreano na nasa Baguio. No? So sila kasi wholesale at hindi sila nag-iisip ng mga ritual or ano. No? Kaya yung isa rin na sinisita ko noon, yung mga dumamin ng mga Korean restaurants doon. No? At mayroong mga ngalabit sa'yo, sir, meron tayo ditong aw-aw, ganyan. So, kaya nakalaan pa natin yung ating surveillance, no. Yes. Pero ang ibig sabihin po dito ay nationwide talaga 'yan, yung problema na 'yan. Syempre kung hindi naman pwede na yung aso magkakaroon ka ng karinderya na hindi mo papatayin, di ba? So sabihin, yung pagpatay po, yun yung animal cruelty, yun yung sakop ng Animal Welfare Act. Pero Ngayon, walang batas na nagbabawal talaga. Kinakatay yung aso for food. Wala pong batas na... Wala po. Actually yan, paglabag yan sa Food Safety Act at sa Meat Inspection Code of the Philippines. No? Kasi yan parang dog meat trade yan. So sabihin, yung hot meat, hindi mo sila pwedeng i-trade yung karne ng aso. Yes. So maglalabag ka naman. Hindi na sa Animal Welfare Act kasi patay ng aso. Pag patay ng aso, wala nang welfare. Oo, no? tama. So ang welfare, ang animal welfare po nagtatapos sa pagmamalupit hanggang sa pagpatay. Pagkatapos noon, kung ibebenta, gagamit sa trade, like magkakaroon ng pagbili, no, or pagbebenta, ay papasok naman sa Meat Inspection Code of the Philippines. So ito yung mga hot meat na yun ang kinakarne. pinagbabawal. Yun ang bawal. Yung hot meat ng mga asong bawal dahil hindi sila dumaan sa proper slaughtering procedures at hindi sila food animals na tawag. So at doon naman sa Food Safety Act, doon ito yung mga dog food, no? Yung nasa restaurant. So yun naman po ang may jurisdictions doon, no? So, yung Meat Inspection Code at saka yung Food Safety Act. So hindi pala yung pagpatay mo sa aso para kakarnihin mo siya, iluluto mo siya, ang bawal. Yes, diba? Ang bawal yung doon, mismong yung i-trade mo, ibebenta mo, patay, ang i-trade ang patay na aso at ang pagmamalupit at pagpatay sa buhay na aso. Ayun. So parang may continuity. Dire-diretso naman At least dalawa yung kuha noon, no? Naiba ko, Ka Norman, ano po ang alaga ninyo? Kasi, di ba, no? Alam mo na, yahat ng mga may advocacy. Ha? May alaga po ba kayo? Ano bang hinahanap mo? Buhaya? Hindi yun. Baka yung ibang hayop, ayan. Ano pong alaga ninyo? Meron din pong mga pusa ako na naalagaan. Okay. At saka umabot minsan sa 14 yan. Dahil yung mga nire-rescue ko. Pero pina-adapt ko doon sa mga professionals na relative ni Mrs. na makakapag-alaga. Kasi umikot ako nationwide. No? Yes. Pero ngayon, meron akong inaalagaan 2 na aso at saka sa probinsya meron din po kaming aso, no. Kaya yun po ang aking mga alaga at from time to time syempre may mga nadadayo ng mga pusa at yung mga diadaanan mo, pero sa dami ng mga yan talagang hindi ka makarating sa pupuntahan mo kung lahat yan ay naatupag mo. Di ba? At syempre matatambak ka kung lahat yan dadamputin mo. Kaya inisip natin dito, kaya po yung, kaya nga kung babalik tayo dun sa inspiration ko yung masyadong frustration ko sa pangyayari, kaya ako nag-iisip na tumakbo sa Senado kasi yung very frustrating at para tayong nabe-burn out sa problema at darating po tayo sa panahon na tatanda po tayo at mapapanaw tayo na failure po tayo despite the 2.5 decades of Animal Welfare Act since 1998 and 1.5 decades of Anti-Rabies Act since 2007. Kulang so, pa rin. Parang palala ng palala na para bang failure tayo ng failure. So, kinakailangan may mangyaring pagbabago at sa nakikita ko, wala pong mga senador na nakakaintindi sa tunay na hinaing ng mga pet owners. Yeah. Kundi puro shortcut ang ginagawa nila, puro EJK. At minsan mayroong Senate bill pa na oppressive, unconstitutional at anti-poor. So at least yung provision napaalis na po natin yon. Pero ang kailangan natin isang makinarya ng implementasyon, no? Despite the weaknesses of the Anti-Rabies Act, the Animal Welfare Act, at samahan pa natin ng Code on Sanitation of the Philippines na hindi nila nakikita na ito ay may kinalaman sa nuisance, yung public nuisance ng mga animals. So, kinakailangan tayo magkaroon ng isang makatatag at sustainable na makinarya ng implementation at enforcement. Ang hindi ko lang maintindihan dito, Ka Norman, tell Yes. us what's this all about, no? Alin po bang mas nauna? Yung EJK sa mga tao
o EJK sa mga hayop. Nako, ano ba? O, Yung tungkol sa drug war, nauna pa yung sa hayop kasi yung mga pag-impound ng mga hayop, no, na nagkalat sa from the impoundment. at yung cruel na pagpatay, hindi yan dumadaan sa approved method of euthanasia. Yes. Yung sedatives. Yan po malawakang cruelty sa mga pounds. Oo nga, grabe. Opo, Kumbaga, actually even before the marami na. Annual Welfare Act, no, of 1998. So mga aso hinuhuli at nililibing ng buhay. Nung time na yon, tinatambutso pa, kinukuryente pa. Pero sa ngayon po, meron pa rin ganon. Ganun pa rin. Ang sistema natin nagpapatuloy. Okay, sige. May ibibitin ulit akong question, tungkol naman ito sa mga hayop na ginagamit bilang research at experiment. Anong masasabi ni kasamang Norman dito? Di ba, no? Ha? O, sino na lang ang gagawin nating experiment o di kaya research? Okay, sige. Bigyan natin ng pagkakataong mag-isip ang ating guest, si Mr. Norman Marquez, tumatakbo bilang senador sa nalalapit na halalan. Magpapause lang tayo for a break at magbabalik ka agad ang Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Ayan. So, yung nabitin nating question, ano po ang masasabi ninyo dun sa paggamit sa mga hayop bilang sa mga ginagawang research, ginagawang experiment? Meron po tayong administrative circular dyan tungkol dyan sa Bureau of Animal Industry, no? Kung paano yung panuntunan, no? So, dapat yung mga hayop ay makuha sa tamang pagkukunan. Huwag lang kukunin sa daan, huwag lang yung kukunin sa mga hindi ba i-registered na mga laboratories na nangunguha ng mga pusa, ganyan nga, tapos binibitin. So, dapat po sa isang school, no, o college na merong laboratory na may kinalaman sa animals, kinakailangan supervised by a licensed veterinarian, no, or a doktor kung ano yung pero supervised dapat ng licensed veterinarian kasi po meron doon na pagkatapos gamitin yung hindi naman kasi pinagbabawal yan, no, bago pagtapos gamitin ay dapat ma-euthanize ng with the least pain and suffering or kung bubuksan yung isang hayop ng gising or gagamutin, no? Yung sedatives, of course, no? Tsaka dapat supervised kung bawa yung mga veterinary students, no? Kinakailangan nakabantay yung licensed vet, no? Hindi pwedeng wala. At saka yung ma-euthanize kung kinakailangan yung mga talagang wala ng hindi na talaga pwedeng mabuhay ng mga hayop dahil sa dalim ng operasyon, no? So, pero kinakailangan magkaroon po talaga tayo ng mga pag-aaral yung sa laboratory ng mga vet-med niyan para maging makatulong sila para ma-prevent itong ating mga sakit, siya mga surgeries, no? So, kahit naman sa tao may mga ganyan din, no? Pero siyempre, pagka yung mga palaka, masyadong mababaw naman yung pag-aaral doon. Siyempre, minsan kinakailangan aso na, pusa na. So, para talagang aktual, no? Wala namang pong bawal to, basta supervised lang by the vet at lagi pong ini-insure with the least pain and suffering. How about the endangered species? Meron pa bang endangered? Yung Philippine Eagle ho natin. Meron daw pong bagong hatch. Parang dumadami na sila. Riley. Dumadami na sila ngayon. Dumadami na sila ngayon. At saka, yun ang may mandato naman po dyan ay yung DNR, yung Biodiversity Management Bureau, BMB, no? So, kaya kung may report kayo tungkol sa mga endangered species na pinopoach o binabarel or nahuhuli, no? Ay pwede nyo i-report sa website ng bmb.gov.ph, no? At sa totoo lang, yung mga report ng mga python na kumakain daw ng mga aso at pusa, no? So, sa totoo lang, ang hirap mahuli dahil minsan may nagvi-video pero yung nagvi-video hindi mo na makita, no? Pero wala na eh. Pero minsan ito yung nangyari sa Ginayangan, Quezon, no? Na sinugod ko doon, may python, syempre merong kapitbahay na nag-video yung aso na sa loob ng kulungan, o ayan kakainin na yung aso. Kasi may mga voice over na para bang gusto niya ma-hype up yung video, no? Pero hindi naman talaga kinakain dahil hindi naman po yun ang kinakain ng python, no? Manok, di ba? 16 feet long yun. Pangalaw sa pinakamahaba. Nakuha ng DNR yun. Pero ang point dito,
pwede na po, kung meron po kayong makita na nag-aalaga ng python, dapat po meron siyang tinatawag na wildlife collector's permit. No? Mabigat po yung ano yan, pwede siya makulong kung nagme-maintain siya. Kahit sabihin pa niya na walang permit, ni-rescue niya. Mag-aalaga ka ng ahas. Sa totoo, hindi po yung python, hindi po masyadong delikado, basta nakaano lang. Hindi siya makakawala. No? Pero ang point dito, yung implication na baka ang pinapakain sa kanya ay pusa o manok. Pusa or puppy, no? At syempre para maiwasan ito, to make sure na meron siyang yung kapitbahay nyo ay merong wildlife collector's permit. At pagka wala, dahil yung wildlife collector's permit, siya yung nagdidikta kung ano dapat ang kondisyon, ano yung pagkain. Anong pagkain. Ngayon, rules and regulations. Yes, at saka yung kulungan, no? Tsaka yung environment, no? So, pag wala po yan, ay meron pong kaparusahan na pwede kang makulong. So, hindi mo pwedeng sabihin na, hindi, 10 taon na sa akin to, na rescue ko to, dati may ganun. Kasi ganun nangyari sa Ginyangan. Pero, nakulong pa rin siya. Despite the good intentions. Yes. Kaya pag mayroon kayong kapitbahay at nakita niyo yung ganon, hindi na kinakailangan makita pa natin na mayroong kinakain na pusa at aso. Tama. Kundi i-report natin kagad para ma-confiscate ng DNR kung wala siyang wildlife collector's permit. Malalaman niyo naman eh. Kung medyo hindi maganda yung kondisyon, no? So yun po ang isang tip natin. Wag mong haharapin yung kapitbahay mong walang registration. Wag kasi ikaw. Baka mag-away kayo. Kaya nga, baka ikaw ang pakain. Kaya mo ang diin. Bigla makatakas sa bahay mo yung python. Yun ang risk nun, di ba, no? Sa totoo lang, yung aso na nagwawala, hindi naman kakainin ng ahas yan kasi masusugatan din siya. Yung mga kinakain niya, yung parang medyo tame na like yung mga duck, yung manok na ano. At mga every 45 days minsan kumakain yan. Hindi naman bigyan mo na ngayon, tapos kakakain lang ng isang manok, tapos bigyan mo after 1 week, hindi kakainin yun. Matagal. Mr. Marquez, kanina pa po natin pinag-uusapan yung advocacy po ninyo, inspirasyon nyo sa buhay. And somehow, nakita na po natin yung pagmamahal ninyo sa pagkahayop po. Ano? Baka meron pa po kayong naiisip na ikabubuti naman ng ating bansa. Yes. Kung kayo po ang maging senador. Please tell us. Kung sa labas po ng animal welfare, of course, kasama po siya ng agriculture, no? Na malawak na industriya ng agriculture. So sa mga livestock natin, no? Of course, bigyan natin sila. Ang mga programa ko diyan ay hindi lang mabigyan ng dispersal, no, ng mga animals, kundi dapat mabigyan din sila ng mga yung infrastructure, no? Yung mga septic tank, matulungan din sila para isa permits and licensing. At matulungan sila sa permits and licensing kasi actually nasa 70%, no? Sa isang sitting nga sa Rizal, 80% ang mga livestock na backyard. At pag nagkaroon ng African swine fever, nagkakaproblema sila dahil madali silang ipasara, madaling hindi sila makaporma dun sa nila. Yes po. Kasi backyard sila, wala silang permit. So ang gagawin natin diyan, kinakailangan magkaroon sila ng permits and licensing. Kung sakaling ang kailangan dito ay yung may title or kinakailangan ng contract of lease. So ang gagawin po natin dito, siguro magkaroon sila ng temporary certificate of land ownership, parang CLOA na temporary. Like pag sinabing magkakaroon ng subdivision in 10 years, di ibigyan natin sila ng temporary CLOA para magkaroon man lang sila ng tax declaration on the building, infrastructure, at pwede silang mabigyan ng permit, no? Para hindi sila yung inaabuso ng gobyerno. So ito po, tsaka yung kanilang syempre, meron dapat silang insurance from calamity at meron dapat silang, kasama po sa programa ko yung Animals and Disaster Coordinating Council para kung sakaling pumutok ang bulkan, pwede yung dalhin sila sa isang provincial or regional relocation center at pwedeng ibalik, no? Sa ano na yon. So kanilang kinilalagyan at syempre andyan din yung insurance, no, yung kanilang livelihood insurance. So ganoon din po sa mga vegetable growers, no. Yun din naman kailangan natin, infrastructure, yung sa machinery, sa mga farm animals dapat meron ding healthcare. So tapos merong crop insurance
At sa lahat po ng mga marginalized sector na yan, lagi ko nilalagyan ng scholarship do sa kanilang dependents. Para may ano. At saka yung free legal malaking assistance. tulong. Kaya makikipagtulungan po ako sa IBP para magkaroon kami ng task force sa NBI, CIDG, PNP. Para kung sakaling may mga cruelty or crime, even yung security guard na nagkaroon ng problema sa magsasampagita, merong lalapit sa kanya, tutulong sa kanya, at para hindi sila yung naiwan sa ere na ikaw, driver ka na ambulansya, nakabangga ka. So, at least meron po tutulong sa dyan. Okay. So, ganun po ang gagawin natin. Ayan, sige. So, naku, mamaya, no? Marami pa tayong mga tanong at saka yung pinaka-ultimate question natin, di ba, no? Tatabin, ay ibibigay natin yan at open din tayo dun sa mga komento at katanungan pa para kay Mr. Norman Marquez mula naman sa ating mga nakikinig at nanunood. Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Yun na munang tatanong natin yung sa pwede na ba ito na muna no, unahin natin itong mga questions. Sige. Ibigay mo na ang pagkakataon para sa ating guest for today, ha? Nararapat na po ito mga kabahagi na malaman po natin mula sa ating special guest, no? There must be some reasons for you to be running for the Senate, ano po? Give us one good reason, 2, 3 good reasons why you want to be a senator of the Republic of the Philippines. Mr. Marquez, sir. Una po ay I know that I am qualified. Nagkaroon na po ako ng track record dito sa legal, no? Umabot sa Supreme Court at nakita ko napakalaki ng problema. At sa tingin ko ako lang po ang senatorial candidate even sa mga nakaupo na talagang pwedeng magbago, no, ng ating sistema ng pamamalakad sa animal welfare. At sa tingin ko sa laki ng problema natin at sa dami ng pet owners, sa tingin ko posible po tayong manalo. Magtiwala lang po kayo sa sarili natin na mga pet owners na pwede po tayong manalo, pwede tayong makapagpaupo ng isang senador na isang animal welfare advocate. At tumutulong po sa atin ng mga millennials at Gen Z na 63% ng voting population. At kaya po malalakas tayo sa mga eskwelahan, no, na mga nasa top 10 tayo parati sa mga universities at sa mga ibang regions, no. At meron po tayong 2 buwan pa para magkampanya. At kalapitin po natin itong ating mga kasama ng mga kasalamuhan ng mga marginalized sector, mga jeepney, vendors, yan, para po malaman nila na may Norman Marquez na tumatakbo para sa kanila, hindi lang po sa ating mga pets, kundi sa mga marginalized sector, no? Na titingin sa kanila na at itong tao na ito ay walang tatanawing utang na loob sa partido, kundi sa inyo na naghalal sa akin, kaya tayo ay uupo nang walang may hawak sa leeg natin para talagang maisagawa natin yung mga batas. At ako po ay graduate ng Ateneo de Manila University, Management Engineering, kaya kaya ko po at kaya kong gumawa at marunong akong gumawa ng mga Senate bills at yan po ay ako mismo ang gagawa. Hindi na ako kukuha pa ng ibang tao at ako na mismo pupun sa inyo at tatanungin kayo kung anong kailangan nyo. Kaya ako po makikipagkonsulta sa inyo, hindi na ako mag-uutos ng ibang tao. At pag may mga crimes din at pwede naman na ako rin pumunta para hulihin ang mga tao na yan kasama ng task force para patunayan na pwede po tayo magbago at I'm sure maraming pet lovers sa ating mga senador at magsasama-sama kami, no, sa labas ng mga partido at maayos natin ang problema ng animal welfare po natin. Meron pong isang comment dito, Mr. Marquez. Malaki ang aming paniniwala sa inyo na kung mapapatino ninyo po ang ating mga hayop, pag naging senador kayo, titino din po sa Senado. Ayan. Ano masasabi po niyo? Sa tingin ko po, kasi po ay isang stricto na tao, at ako po pag sumulat sa isang local government, it's an offer they cannot refuse. Wow. Pag sumulat ako sa Supreme Court, mananalo ako parate. Bakit? Nasa akin po yung katotohanan. At ako po isang masyadong legal na tao. Kaya po, at dahil ako nga ay walang utang na loob sa mga partido, kundi sa inyo, ay magiging epektibo po tayo. At ang formula ko po ay pinagsama-sama ko ang marginalized sector para ang aking pananaw ay macroeconomic, para balanse. At intersectoral. Kaya po mahirap na hindi sila sumunod sa atin dahil
maraming puputak sa kanila ng mga magagalit na mga tao na kinakailangan sila sumunod ang ibang mga senador, lalo na kung sila ay pet lovers, no? Pero dapat sila rin ay human lovers din, itong mga ating marginalized sector. Kaya dadalhin po natin sila sa Senado at kaya tulungan niyo po ako na maging maganda ang ating boto para makuha ko rin po yung committee ng agriculture sa Senado. Okay. Ayan. Sige. Dito tayo sa mga mga questions, ha? Ito, may question po si Benjamin Javier. Sir Norman, anong plans mo for people who abuse animals and irresponsible pet owners? Naku, marami yan, di ba? Gusto mag-alaga, pero hindi pinapakawalan, kung saan-saan dinadala, no? And looking at social media, it's becoming more prevalent. Ayan, sabi ni Benjamin Javier. Of course, sasabihin natin na nag-aalaga ng aso hindi naman kaya. Sa totoo lang po, marami sa Pilipino nag-aalaga ng anak, hindi naman kaya. Pakalat-kalat din sa kalsada. Kaya ganoon na po, nakaugat po sa kultura ng Pilipino, lalo na nag-COVID, talagang dumami. No? Pero matuwa tayo at aso at mga alaga natin, yung mga hayop kaysa yung mga tao, mga bata, kasi bumaba na rin average. Kasi yung edukasyon, yung pabahay, di ba? Ang laking problema niyan. At least itong mga loyal na mga animals, no? Siyempre, pagtitibayan ko rin yung ating mga batas, no? Like yung mga magkakaroon po tayo ng makinarya ng enforcement. Kasi po, kaya tayo hindi successful sa Animal Welfare Act, walang political will ng gobyerno. Si Kapitan, takot mabuwasan ng boto. No? Ganun din ng mga mayor. No? So, kaya para bang pinababayaan nila yung irresponsible pet owners at kaya lang nilang patayin or disiplinahin ay yung mga aso, di ba? Yung mga alaga. So, at pati doon sa mga livestock natin, ang Bureau of Animal Industry parang nagkakaroon ng trial and error, no? Kaya hindi maintindihan ng mga local governments kung anong gagawin nila, pabago-bago ng mga ang daming reports, no? So, lahat po yan naayusin natin, na macroeconomic ang approach natin at palalakasin natin yung interpretasyon ng batas kasi ang nakikita ko, yung ating mga korte ay masyadong incommensurate yung kanilang pagbibigay ng mga penalties. So, hindi natin kinakailangan baguhin pa masyadong revised Animal Welfare Act, kundi pagtibayin natin na magkaroon ng mga deterrent forces, merong intersectoral na barangay or community-based na mga enforcement groups para nakatulong ang civic organizations as one sector, katulong ng business sector na isang sektor at ang academe. Okay. So magkakaroon ng mga pet healthcare, parang PhilHealth of the animals, mahal magpagamot. So siguro magkakaroon ng mga barangay veterinarian. So dadagdagan ko yung mga kota ng mga universities merong mga veterinary medicines. So magkakaroon ng mobile veterinary clinics, community pet parks, mga task force on itong animal justice, Animals and Disaster Coordinating Council. So marami po yan na 20 point po sa animal welfare lang. Meron tayo sa edukasyon at may iba pang actually industriya. si Kai Shirin, ang gusto niya naman dito yung libreng kapon. At saka free shelter daw para sa mga meron animals. Po yan. Ang free shelter, yun po yung community pet parks. Evacuation center para sa para mga ganon. Yung mga nare-rescue. Tapos, yung libreng kapon. Libre po yan. So, because of the pet healthcare, parang PhilHealth of the animals, pwede naman sa isang linggo, meron tayo isang draw sa loto na dedicated to animal welfare. Bino mo? Baka sa isang buwan maka 100 million ka dyan. Di ba? Dahil siyempre natatangkilikin nila, di ba, sa isang linggo. So, kukunin nila sa PAGCORIAN at PCSO. So, at talagang yun magbabayad. And then yung balance, yung counterpart, like sa senior citizen may cards, PWD, single parents, at yung mga service personnel natin, meron din discount. Ha? So, kaya kasi katuwang natin sa animal welfare. Ngayon, sila magkakaroon din yan, tutulungan din natin sila at magkakaroon ng mga free consultations, kapon, deworming, minor treatment, at ang balance, yung counterpart, babayaran ng business sector naman po. Okay. Genesis Russell Quizon, what specific amendments or new laws do you propose to strengthen the Animal Welfare Act of 1998? And how do you plan to ensure their passage in the Senate?
Opo, first of all, marami pong pet lovers sa Senate na senador, no. Ngayon, ang una po nating gagawin diyan dahil hindi na natin kinakailangang baguhin ng batas at ang mga processes ng gobyerno ay magkaroon tayo ng isang makinarya ng implementasyon. So isang Republic Act on how to implement properly. So magkakaroon tayo ng no impounding citation system na. Para ito pong gobyerno natin hindi na mag-i-impound. Hindi natin kasi ipapatigil yung mandato nila yan. Tatagal pa yan. No? Baka makontra pa sa Kongreso. So ang gagawin natin dito, andyan na po yung mga batas, mahina sila, pero ang commensurate na penalties, baharan sa Supreme Court, iakit natin dun yan. Yung mga makinarya na implementasyon ang importante para ma-ensure na itong Animal Welfare Act at Anti-Rabies Act ay maipatupad ng tama at magkaroon ng deterrence. At pangatlo, itong mga tao ay maging responsable sa tulong ng mga kanilang mga community, na mga parang barangay health workers of the animals. Okay. Si Lizelle Carranza naman, meron ditong question regarding mercy killing. Dahil puno na daw po yung mga dog and cat shelters. Ang ginagawa is mercy killing. Oo. Siguro po yung dog pound ang ibig niya sabihin. Yung mga shelters, wala pong mercy killing. Kailang problema lang, sa dami ng kanilang na-rescue, ay hindi napapagamot. Kaya namamatay rin. How about including daw po sa education? Si Mikhail Cruz naman, i-include sa pagtuturo sa paaralan ang pangangalaga sa mga hayop, no? Idadagdag po natin sa curriculum po yan, sa elementary at high school, depende sa level. Kasama sa 20-point program ko sa animal welfare yan, magkaroon ng curriculum at magkaroon tayo ng weekly show, no, na pwedeng dalhin sa campus, dalhin sa mga LGUs, para magkaroon tayo ng even yung mga pet shows, ganyan, yung mga best practices at yung mga legal advice, ganyan, at saka yung healthcare advice. So magkakaroon tayo ng weekly shows na para dyan, na pwedeng maging regional. Pwedeng maging itong mga katulad niyo, magkaroon din kayo ng segment. Wow! Naku, napakaganda niyan, ano? And I know maraming mga natutuwa mga animal lovers natin ngayon. Kasama na dyan si Uno Maki at si Karen Mendoza. Si Karen, meron siyang alaga. Si Kimi, ang kanyang aso. Talaga. Thank you so much, Karen, for watching. Okay, so Mr. Wala kayong mag-aalaga sa akin. Ganun ba? Naghahanap ka ng magkakalinga. Ayun. Sige. So, Mr. Norman Marquez, thank you very much for being with us this morning. And sana ay napakinggan, naintindihan ng gusto ng ating mga kabahagi ang inyo pong mga adikain kung sakasakali makapasok kayo sa Senado. Maraming salamat po. Wala pong naman. Okay. Thank you very much, sir. At we wish you all the best. Good luck. At sana po magtagumpay nga. At magkita-kita tayo sa Senado. Po. Yan. Sana po. At tulungan niyo po tayong lahat. Okay. Alright. Beth? So, natapos na naman po ang isang oras na talakayan dito sa programang Pamumuno 2025 at inaasahan another exciting discussion with of course, no, tatakbo pa rin dito sa halalan na 2025. Kaya makinig ho kayo or manood tomorrow. Ako po ang inyong lingkod, Met Sanding Minion. Pamumuno 2025. Pamumuno 2025.